Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at pakapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Criselda. Narito ako ngayon sa loob ng aking kwarto sa aming ancestral house, dito sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Nakatingin ako sa labas ng bintana. Maulan, madilim, at tila nakikiramay ang langit sa bigat ng lihim na dinadala ko sa aking sinapupunan. Isang bawal na bunga ng isang pagkakamaling hindi ko alam kung pagsisisihan ko ba o ituturing na isang himala. Mag-aapat na pong taon na ako, Ate J. Sabi nila, life begins at 40. Pero sa sitwasyon ko, tila buhay ko ang nakatayang magtapos dahil sa iskandalong kakaharapin ko. 10 na kaming taong kasal ng asawa kong si Donato. Si Donato ay isang masipag na engineer sa Amerika. Maayos ang buhay namin doon. Sa San Francisco kami nanirahan ng mahabang panahon. Pero alam mo, Ate J, sa kabila ng kinang ng dolyar at ganda ng buhay sa ibang bansa, may isang bagay na laging kulang. Ang magkaroon ng sariling anak. 5 taon na ang nakalilipas ng kumpirmahin ng mga doktor na sterile o baog si Donato. Masakit para sa isang lalaki ang tanggapin ang ganoong katotohanan. Kaya naging usapan naming dalawa na mananatiling lihim lang ito sa aming pamilya sa Pilipinas. Sa mata ng lahat, kami ang perfect couple. Mayaman, matagumpay, at masaya. Nitong nakaraang 6 na buwan, nagpasya akong umuwi muna dito sa Pilipinas para asikasuhin ang mga naiwang ari-arian ng aking mga magulang sa probinsya at para na rin makapag-relax. Naiwan si Donato sa Amerika dahil sa kanyang mga proyekto. Dito na nagsimula ang lahat. Pagkabababa ko pa lang sa airport, sinalubong na ako ng init ng Pilipinas. Ang init na kay tagal kong hindi naramdaman. Pero higit pa sa init ng panahon, ang init ng pagtanggap ng aking mga kamag-anak ang nagpaantig sa akin. Dumiretso ako sa aming malawak na lupain sa Quezon City, isang compound na tila isang maliit na paraiso sa gitna ng magulong syudad. Doon ko muling nakita ang aking pamangkin sa pinsan, si Inigo. Si Inigo ay 22 anyos pa lamang. Noong huli ko siyang makita, bata pa siya, payat, at laging nakadikit sa kanyang nanay. Pero Ate J, ibang-iba na ang Inigo na tumulong sa akin sa aking mga maleta. Matangkad, may mga matang tila nangungusap, at ang boses niya, malalim at may awtoridad na hindi mo aakalaing galing sa isang binatang kagagraduate pa lang ng kolehiyo. Tita Criselda, welcome back po. Hayaan niyo na po ako sa mga gamit niyo, sabi niya habang nakangiti. Isang ngiting may kasamang dimples na tila tumatago sa puso ko. Noong una, wala akong mali siya. Siyempre, pamangkin ko siya. Ang turing ko sa kanya ay parang anak na rin dahil wala nga kaming anak ni Donato dahil wala siyang trabaho habang naghihintay ng board exam results. Siya ang itinalaga ng pamilya na maging driver at assistant ko habang narito ako sa Pilipinas. Araw-araw kaming magkasama. Hinahatid niya ako sa bangko, sa mga opisina, at kahit sa mga dinner dates ko sa mga kaibigan. Ate J, aminin ko, nanibago ako. Sanay ako sa Amerika na mag-isa o kaya ay si Donato lang ang kasama ko. Pero si Inigo, iba siya. Mapagbiro siya, maalaga, at palaging nakikinig sa mga kwento ko tungkol sa buhay ko sa ibang bansa. Isang gabi, habang nagkakape kami sa beranda ng mansyon, nagtanong siya,
Tita, hindi po ba kayo nalulungkot? Ang layo ni Tito Donato. Kung ako po ang asawa nyo, hindi ko kayo hahayaang umuwi rito ng mag-isa. Tumawa ako ng pilit. Trabaho yun, Inigo. At saka, malaki na ako. Kaya ko na ang sarili ko. Kahit na po, ang ganda nyo po para iwanan lang dito? Bulong niya. Tila tumigil ang mundo ko sa sinabi niya. Masyado bang personal? O sadyang gutom lang ang puso ko sa atensyon? Sa loob ng 5 taon, naging malamig ang relasyon namin ni Donato dahil sa kanyang insecurity, sa pagiging baog. Nawala ang spark, nawala ang lambingan. At heto ang isang batang lalaki, pinupuri ang kagandahan ko na tila ngayon ko lang ulit narinig. Lumipas ang mga linggo. Naging mas madalas ang pag-uusap namin na humahantong sa madaling araw. Nalaman ko ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga takot, at ang kanyang paghanga sa akin. Na hindi na pala basta paghanga ng isang pamangkin sa kanyang tita. Isang gabi, uminom kami ng kaunting wine. Umuulan ng malakas noon, katulad ng ulan ngayon. Napadami ang inom ko dahil sa lungkot na naramdaman ko matapos kaming mag-away ni Donato sa video call. Bakit ka umiiyak, tita? Tanong ni Inigo habang papalapit sa akin. Wala ito, Inigo. Pagod lang. Sagot ko habang pinapahid ang luha ko. Pero hindi siya lumayo. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ko. Ang init ng kanyang balat ay tila kuryenteng gumapang sa buong katawan ko. Ate Jay, alam kong mali. Alam kong bawal. Pero sa sandaling iyon, hindi si Tita Criselda ang kaharap niya. Ako lang si Criselda. Isang babaeng uhaw sa pag-ibig at pag-aaruga. Nandito lang ako, tita. Hindi kita iiwan. Sabi niya, bago niya dahan-dahang inilapit ang kanyang mukha sa akin. At doon, Ate Jay, doon nagumpisa ang lahat. Isang halik na nauwi sa isang gabing puno ng pagnanasa. Isang gabing nagpabago sa takbo ng aming mga buhay. Kinabukasan, paggising ko, sinalubong ako ng nakabibinging katahimikan ng mansyon at ng sikat ng araw na tumatagos sa kurtina ng aking silid. Ang unang pumasok sa isip ko ay ang nangyari kagabi. Napahawak ako sa aking labi. Tila nararamdaman ko pa ang init ng bawat haplos ni Inigo. Diyos ko, anong ginawa ko? Bulong ko sa sarili ko. Bumaba ako para mag-almusal, pilit na nag-aayos ng sarili at naglalagay ng makapal na concealer para itago ang puyat sa aking mga mata. Sa hapagkainan, nandoon na si Inigo. Nakaupo siya, nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng kape. Kasama namin ang aking pinsan na si Tia Belen, ang nanay ni Inigo, at ang matandang katiwala ng bahay na si Manang Soleng. Oh, Criselda, bakit parang hindi ka nakatulog ng maayos? Puna ni Tia Belen habang naglalagay ng sinangag sa plato. Namumutla ka yata. Agad akong naramdaman ng kaba. Wala po ito, Tia. Medyo nanibago lang siguro sa lamig ng aircon kagabi. Sumulyap ako kay Inigo. Akala ko ay iiwas siya ng tingin. Pero nagulat ako nang diretso siyang tumingin sa akin. Walang bakas ng pagsisisi o takot sa kanyang mga mata. Sa halip, mayroon dong kakaibang kislap. Isang pag-angkin na nagpatayo ng balahibo ko. Kulang lang po sa pahinga si Tita Criselda, ma. Hayaan nyo. Mamaya ay ipapasyal ko siya sa Antipolo para makalanghap ng sariwang hangin. Singit ni Inigo sa boses na kalmado pero may diin. Simula noon, Ate Jay, tila naging isang mabilis na agos ng tubig ang mga pangyayari. Hindi kami nakapigil. Sa bawat pagkakataon na kami lang ang naiwan sa bahay o sa tuwing nasa loob kami ng sasakyan habang bumibiyahe sa gitna ng traffic sa EDSA. Doon kami bumubuo ng sarili naming mundo. Naging masela ng aming ugnayan. Alam naming mali, alam naming kasalanan, pero ang bawal ay tila nagiging mas matamis. Si Inigo ay naging agresibo. Hindi na siya ang mahiyaing pamangkin na nakilala ko. Naging posesibo siya. Tuwing gabi, dahan-dahan siyang kakatok sa pinto ng aking silid pagkatapos matulog ng lahat. At ako naman, tila isang hibang na naghihintay sa bawat pagpihit ng doorknob. Ngunit ang bawat sandali ng sarap ay laging may kaakibat na takot.
Isang hapon, habang nasa sala kami at kunwari ay nag-aayos ng mga dokumento para sa lupa sa probinsya, biglang pumasok si Manang Soleng. Muntik na kaming magkahulihan dahil ang kamay ni Inigo ay nasa ilalim na ng mesa, nakahawak sa aking hita. Criselda, may tawag ka mula sa Amerika. Si Donato, nasa kabilang linya. Sabi ni Manang Soleng na may halong pagtataka sa kanyang mga mata. Tila may napansin siya sa aming kilos, pero hindi lang siya kumikibo. Nanginginig ang kamay kong kinuha ang telepono. Hello Donato. Kumusta ka na dyan? Bakit ang tagal mong sumagot? At saka, bakit parang hinihingal ka? Tanong ni Donato mula sa kabilang linya. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Pero sa pandinig ko, bawat salita niya ay parang latigo na humahagupit sa konsensya ko. Wala hon. Nag-aayos lang kami ng mga gamit dito. Medyo mainit lang. Pagsisinungaling ko habang nakatingin kay Inigo na nakatitig sa akin. Tila hinahamon ako kung kanino ba talaga ako tapat. May magandang balita ako, Hon. Baka sa susunod na buwan makakuha ako ng leave. Gusto kitang sorpresahin, pero na-excite ako. Sabik na akong makita ka. Miss na kita, sabi pa ni Donato. Halos mabitawan ko ang telepono. Darating si Donato. Darating ang asawa ko sa loob ng 1 buwan. Kailangan ko nang tapusin ang anumang kahibangan ito bago pa maging huli ang lahat. Pagkababa ko ng telepono, hinarap ko si Inigo. Inigo, kailangang itigil na natin ito. Darating ang asawa ko. Mapapahamak tayo. Imbes na matakot, lumapit sa akin si Inigo at hinawakan ng magkabilang balikat ko. Bakit ka natatakot, tita? Hindi naman niya malalaman. At saka, hindi ba't sabi mo, matagal na kayong walang buhay bilang mag-asawa? Dito ka na lang sa akin. Baliw ka na ba? Pamangkin kita. May asawa ako. Sigaw ko sa kanya, bagamat pabulong lang dahil baka may makarinig. Ngunit bago pa kami makapag-usap, nang masinsinan, isang umaga, paggising ko, naramdaman ko ang kakaibang pag-ikot ng paligid. Ang amoy ng nilulutong bawang ni Manang Soleng sa kusina ay biglang naging nakakasuka. Tumakbo ako sa banyo at doon ay inilabas ko ang lahat ng kinain ko kagabi. Ang unang pumasok sa isip ko ay baka dahil lang sa pagod o stress. Pero nang lumipas ang 3 araw at ganoon pa rin ang nararamdaman ko, kasama na ang pagka-delay ng aking buwan ng dalaw, doon na ako nagsimulang manginig sa takot. Kumuha ako ng pregnancy test kit ng palihim. Isang gabi, habang ang lahat ay himbing na ang tulog, pumasok ako sa banyo at ginawa ang test. Ang 5 minutong paghihintay na yon, ang pinakamahabang 5 minuto sa buong buhay ko. Nang tingnan ko ang resulta, 2 pulang guhit. Positibo. Napaupo ako sa sahig ng banyo. Hindi ko alam kung iiyak ako o sisigaw. Sa loob ng 10 taon na pagsasama namin ni Donato, pinangarap ko ang mga guhit na ito. Pero ngayon na dumating na sila, hindi saya ang nararamdaman ko kundi purong takot. Sapagkat alam ko ang isang katotohanang hindi alam ng buong angkan namin. Baog, si Donato. 5 taon na siyang walang kakayahang makabuntis. Ang batang ito ay hindi sa kanya. Ang batang ito ay bunga ng isang gabing pagkakamali. Bunga ng dugo at laman ng sarili kong pamangkin. At ang mas malaking problema, Ate Jay, nalaman ni Manang Soleng ang tungkol sa pregnancy test. Nakita niya ang box sa basurahan sa labas ng kwarto ko. Criselda, totoo ba itong nakita ko? Tanong ni Manang Soleng habang hawak ang kahon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at panghuhusga. Buntis ka, pero paano? Ang tagal niyo nang sumusubok ni Donato at 5 taon na kayong hindi nagkakasama ng matagal. Dito na nagsimulang gumuho ang mundo ko. Ang balitang himala para sa pamilya ay naging mitya ng isang malaking katanungan. Sino ang ama? Nanginig ang buong katawan ko habang nakatitig kay Manang Soleng. Wala na akong kawala. Pero imbes na isumbong ako agad, bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Salamat sa Diyos, Criselda. Sa wakas, dininig din ang panalangin niyo ni Donato.
Umiiyak na sabi niya, akala niya, sa wakas ay nabiyayaan na kami ng asawa ko. Ang hindi niya alam, ang yakap na yon ay parang tinik sa aking lalamunan. Hindi ko kayang sabihin ang totoo, kaya tumango na lang ako habang lumuluha. Luha ng matinding takot. Sa loob lang ng ilang oras, kumalat ang balita sa buong angkan. Isang himala, ang sigaw ni Tia Belen. Nagpamisa pa sila sa parokya para magpasalamat sa regalo ng langit pagkalipas ng 10 taon naming paghihintay. Pero bawat pagbati, bawat haplos nila sa aking tiyan ay parang lason sa aking sistema. Si Inigo naman, lalong naging mapangahas. Sa tuwing walang nakatingin, bumubulong siya sa tenga ko. Anak ko yan, Criselda. Sa akin ang batang yan. Ngunit ang kasalanan, gaano mo man itago, ay laging humahanap ng paraan para lumabas. Dumating ang araw na pinakakinatatakutan ko, ang pag-uwi ni Donato mula sa Amerika. Pagbaba pa lang niya ng sasakyan sa tapat ng mansyon, sinalubong siya ng buong pamilya na may dalang banner. Congratulations, Daddy Donato! May mga lobo pa at handaan. Nakita ko ang unti-unting pagpait ng mukha ni Donato habang binabasa ang banner. Tumingin siya sa akin, isang tingin na puno ng puot, pagkabigo at matinding kahihiyan. Alam niya, alam naming dalawa na imposible ang nangyari. Sa harap ng lahat, pilit siyang ngumiti. Pero ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Nang gabing iyon, sa loob ng aming kwarto, sumabog ang lahat. Hindi na nakatiis si Donato. Sino, Criselda? Sinong hayop ang ginalaw mo? Sigaw niya habang pilit na hinahawakan ng braso ko. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Alam mong baog ako. 5 taon na tayong pabalik-balik sa doktor sa San Francisco. Sinong niloloko mo? Donato, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Pagmamakaawa ko habang nakaluhod sa kanyang harapan. Sino ang ama? Sabihin mo sa akin bago ko mapatay ang kung sino mang lalaking yan. Bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto ng aming silid. Doon ay nakatayo si Inigo. Walang bakas ng takot, matapang niyang hinarap ang kanyang tiyo. Huwag mo siyang saktan, Tito. Ako ang ama ng dinadala niya. Ako ang mahal niya. Para kaming binagsakan ng langit at lupa. Ang sigawang iyon ay narinig ng buong bahay. Pumasok si Tia Belen, si Manang Soleng, at ang iba pang mga kamag-anak na noon ay nagdiriwang pa sa baba. Ang himala ay naging isang madilim at kasuklam-suklam na katotohanan sa isang iglap. Ang bawal na bunga sa aking sinapupunan ay hindi nalihim. Ito ay naging mitsa ng pagkawatak-watak ng aming buong angkan. Nilapitan ni Tia Belen si Inigo at sinampal ito ng napakalakas. Hayop ka! Sarili mong tita! Wala kang utang na loob! Humahagulgol na sigaw ng aking pinsan. Pinalayas ako ni Donato sa gabing yun din. Hindi niya ako mapatawad. Hindi dahil sa pangangalunya ko, kundi dahil sa pagpili ko sa sarili naming kadugo, sa batang itinuring niyang anak. Itinakwil din si Inigo ng kanyang ina at kinalimutan na bahagi siya ng pamilya. Lumipad pabalik ng Amerika, si Donato kinabukasan at agad na naghain ng annulment. Ngayon, narito ako sa isang maliit na apartment sa isang liblib na lugar sa probinsya, malayo sa mapanghusgang mga mata ng aming angkan sa Quezon City. Kasama ko si Inigo. Sinusubukan naming bumuo ng buhay mula sa mga abo ng aming pagkakamali. Pero alam naming ang pundasyon namin ay gawa sa kasalanan. Ang batang isisilang ko ay laging magpapaalala sa amin ng isang gabi ng tukso na sumira sa lahat ng aming pangarap. Isang bawal na bunga na habang buhay naming pagbabayaran. Mga ka-confess, at diyan na nagtatapos ang ating kwento. Iyan ang naging kapalaran ni Criselda, ang balikbayan na nahulog sa maling pag-ibig na yumanig sa kanyang buong pagkatao at pamilya. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay sa ating mga kwento. Sana ay may napulot kayong aral sa naging karanasan ng ating sender ngayong araw. Tandaan, ang bawat desisyon natin ay may kaakibat na pananagutan
lalo na kung ito ay labag sa utos ng Diyos at ng tao. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at i-follow na rin ang aming official Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga pinakabago, pinakamainit at pinaka-wild na mga pag-amin. Muli, ako ang inyong lingkod, Ate J. Maraming salamat at hanggang sa muli, mga ka-confess.